Masasanay ka rin kay Madam Roxanne. Pagbubukas ng usapan ni Doktora Kiera, mula sa loob ng bahay ay napatpad kami sa lukurang bahagi kung saan ay pumasok kami sa nandoong pasyo. Hindi ako umimik at pinakaramdaman lang siya habang pinapanood ang papalubog na araw. Magagabi na pala. Parang ang tagal ng oras ngayong araw. Sa loob ng ilang oras ay parang ang dami nang nangyari. Totoo bang girlfriend ka ni Sir Eros? Napalingon ako sa kasama ko dahil sa binitawan niyang tanong. Okay lang na hindi mo sagutin. Mabilis niyang bawi at binigyan ako ng mapagpaumanhin ng ngiti. Ngayon ko lang napansin na mas bata pa pala siya kaysa una kong akala. Siguro ay nasa late 20s or early 30s lang siya. Mas bata pa nga siguro siya kaysa kay Ate Sandra. Nang maalala sa Ate Sandra ay agad ako nakaramdam ng lungkot. Gusto ko sanang malaman kung kumusta na ito. Shock na pinipressure siguro ito ngayon ni Tita Lara. Masakit na nga para sa kanya yung nagawa ko ay may nanay pa siyang katulad ni Tita. Medyo curious lang naman ako. Kiming dugtong pa ni Doktora nang hindi pa rin ako umimik. May pagkamaritas din palang isang ito. Nakakatuwa lang kasi dahil Chuck ay mamamroblema yung buong team ng lawyers ni Madam. Humagikik pa ito na parang kinikiliti. Parang gusto ko tuloy pagdudahan ng pagiging doktor nito. Pero hindi naman siguro porkat doktor ay hindi na pwedeng umastampar pasyente sa mental, di ba? Malay ko ba kung part-timer doon? Doktor na katulad ko? Kumukurap-kurap niyan tanong. Hindi. Mabilis kong sagot. Chismoso rin katulad mo. Salip na magdamdam dahil tinawag ko siyang chismoso ay lumaki pa ang pagkakangiti niya. Magsasalita pa sana ito pero may biglang humahangos na dumating. Nang magkasalubong ang mga mata namin, ang bagong dating ay parang tinambol ng malakas ang puso ko. Eros, may akong sambit sa pangalan nito. Wala sa sarili ko napatayo mula sa kinauupan habang hindi hinihiwalay ang tingin sa kanya. Naglaho ang lahat sa paligid ko at tanging siya lang ang nakikita ng mga mata ko. Sa wakas ay nandito na siya. Marami akong gustong isumbong sa kanya pero wala akong mabuong salita. Naninikip bigla yung dibdib ko at agad na naluluha ang mga mata ko. Rian! Usal niya sa pangalan ko bago malalaki ang mga hakbang na tinawid ang distansyang nakapagitan sa amin at niyakap ako ng mahigpit. I'm sorry. Tom, I'm really sorry, sweetheart. Hindi agad ako nakauwi. Hindi ako sumagot, sa halip ay gumante ako ng mahigpit na yakap sa kanya at ipinikit ang mga mata kasabay ng pag-uunahan ng mga luha ko. Ilang segundo pa bago tuluyang tumino sa isipan ko ang kanyang presensya. Lalong humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya at isunubsob ang luha ang muka sa kanyang dibdib. Hindi ako nananaginip at nandito na talaga siya, kayakap ko. Sa isiping iyon ay tuluyang humulagpos ang kanina ko pa pinipigil ang mga damdamin. Pwede na ako maging vulnerable dahil nandito na sa Eros at alam kong poprotektahan niya ako. Iglap lang ay natagpuan ko ang sarili na parang batang umiiyak sa mga bisig niya. Yung klase ng iyak na may tunog talaga na kung pakikinggan ay parang aping-api. Ibinuhos ko lahat ng mga nararamdaman kong takot, hinanakit, galit at lungkot sa pag-iyak. Iniiyak ko rin pati ang seguridad na nararamdaman ko ngayong nandito na siya. I'm sorry at natagalan ako sa pagdating. Patuloy niyang pangaalo sa akin. Sinubukan kong mas makarating ng mas maaga pero sumabay ang hindi magandang panahon sa pinanggalingan kong lugar. Hindi na ito mauulit. Tahan na. Ang mahalaga ngayon ay nandito na siya. Nahahawakan ko at yakap-yakap ako. Ramdam ko na may kakampi na ako. Marami niya akong inalayo mula sa pagkakasubsob sa dibdib niya at sinapu ang luhaan kong mukha. Pinilit kong pakalmahin ang sarili habang masuyo niyang pinupunasan ng mga luha ko. Pagkatapos noon ay ginawaran niya ng magagaang mga halik ang talukop ng mga mata ko. Gusto ko na namang maiyak pero pinipigilan ko na talaga. Nakakapangit ang pag-iyak pero yung traitor kong sipon tumulo pa talaga. Stop crying, sweetheart. Nandito na ako. Nabitin ang anumang gusto niya sabihin nang tumuon ang pansin niya sa plaster ko sa muka. Nawala ang anumang expression niya sa mukha habang tumutok doon ang kanyang mga mata. What happened? Bigla ay malamig niyang tanong. Abala pa ako sa pagpipigil ng luha at sipon ko kaya hindi agad ako nakasagot. Nakalmot po si Mom, sir. Mabilis na singit ni Doktora Kiara na siyang sumagot para sa akin. Muntik nang mawala sa isip ko na kasama pala namin ito. Kapag minalas nga naman, iyong maritas pa talaga ang nakasaksi sa paggawa ko.
Mula sa mukha ko ay tumuon ang tingin ni Eros kay Doktora. What? Mapanganib na tanong dito ni Eros. Nakalmot po si Ma'am sa pisngi, sir. Halatang kinakabahan nitong ulit sa naunang sinabi. Naramdaman ko ang biglang panginginig ng katawan ni Eros dahil sa galit. Bigla ring namutla si Doktora Kiera. Iyan ang napapala ng pakikimaritas niya. Dapat ay focus na lang siya sa profesyon niya at tigil-tigilan ang pagiging part-time chismosa. Huh! Mahina pero mariing tanong ni Eros sa akin. Give me a name. Mas nakakatakot siya ngayon kahit hindi para sa akin ang nagbabadyang galit sa mga mata niya. Sa halip na sumagot ay yumakap na lang ulit ako sa kanya. Naninigas pa rin siya sa galit kaya hinaplos ko siya sa likod upang kumalma ng konti. Nahagip ko sa sulok ng aking mga mata ang mabilis na pagtalilis ni Doktora Kiara paalis. Natakot yata talaga ito sa ipinapakitang galit na Eros. Naramdaman ko ang pamumuo ng tensyon sa katawan ni Eros at alam kong hindi nagalit ang dahilan nito. Mula sa kanyang likod ay marahang naglakbay ang mga kamay ko papunta sa malapad niyang balikat, pababa sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at hindi pa rin kumukupas ang epekto ko sa katawan niya. Pwede ko itong gamitin upang payapain ang galit niya. Don't. Nagmamatigas niyang pigil sa ginagawa ko. Kailangan mo munang sagutin ang tanong ko. Paus niyang dugtong. Sa halip na pagbigyan siya'y tumingkayad ako upang lapatan ng halik ang nagtataas baba niyang Adam's apple. Lumakas ang loob ko nang maramdaman ng kamay niyang bumaba sa pang-upo ko. Please stop it. Muli niyang pakiusap. Kabaligtaran ang sinasabi ng katawan niya. Hindi ako makapag-isip ng matino. Paungol niyang dugtong. Iwan mo na ba ako pag magkapeklat ako sa muka? Mahina akong tanong sa kanya. Marahas siyang napabuga ng hangin. Upang tuluyang mabago ang isip niya ay sinadya kong idiin ang sarili sa matigas niyang katawan. Shit! Malakas niyang mura. Magkagalit pa ako. Rian! Padaing niyang reklamo. Napasingap ako ng pumisil sa pangupo ko ang dalawa niyang kamay. Sabay buhat sa akin paupo sa mesang nandito sa pasyo. Agad siyang pumasok sa pagitan ng nakabuka kong mga hita. At ipinaramdam sa akin ang matigas na epektong hatid ko sa kanyang katawan. May isa pa yatang galit na galit. Pabiro kong komento. Taningnan niya ako ng masama pero agad din lumambot ang mukha niya nang ngitian ko siya. Huwag kayong magkalat dito sa pamamahi ko. Sabay kaming napatingala ni Eros na nagsasalita mula sa terrace ng bahay. Papadilim na pero mas madilim ang mukha ni Romano nakatunghay sa amin mula sa itaas. Dalhin mo yan sa bahay mo. Utos pa nito kay Eros bago padabog na pumasok ulit sa loob ng bahay. Kanina pa ba siya doon? Wala sa sarili kong tanong. Inggit lang yun. Bale walang tugo ni Eros. Nakita pa yata ng kapatid niya yung paglalambingan namin na kung hindi ito umepal ay tsak na mauuwi sa censored na mga kaganapan. Let's go home. Bigla ay pag-aaya sa akin ni Eros. Sa bahay niyo ni Ate Sandra? Natigilan kong sagot. Bumuka sa mukha ko iyong pag-aalala. May sarili akong bahay dito. Masuyoy niyang wika. Doon tayo uuwi. Malungkot akong umiti dahil sumagi sa isip ko sa Ate Sandra. Nang mapansin niya ekspresyon ko ay masuyo niya akong niyakap at ipinatong ko naman ang sariling ulo sa kanyang balikat. Panandalian muna kaming nanatili sa ganitong posisyon kung saan ay kapwa namin pinapakinggan ang tibok ng puso ng bawat isa. Pinagmamasdan ko ang payapang pagkakahimbing ni Rian. Parang sasabog ang puso ko sa nag-uumapaw na saya habang pinapanood siyang natutulog sa mismong kama ko kung saan siya nababagay. Nasa harapan ko na iyong kabuuan at katuparan ng mga pangarap ko. Naikuyom ko ang kamao nang mapadako ang tingin ko sa sugat niya sa pisngi. Hindi naman iyon kasinlala nung una kong akala pero litaw na litaw pa rin iyon sa makinis niyang mukha. Umugot ako ng malalim na hininga upang kontrolin ang namumuong galit sa loob ko tuwing naiisip na may naglakas ng loob na saktan ang babaeng gusto kong protektahan. Hindi ako magpapatawad ng tao lalo na at si Rian ang sangkot sa usapan. Masuyo kong hinaplos ang buhok niya habang hindi inihihiwalay ang mga mata sa maamon niyang muka. Ang mukha na nakatatak na sa puso't diwa ko. Wala sa sarili kong inilagay ang isang kamay sa tapat ng sariling dibdib kung saan ay nandoon ang puso ko.
Damo ko ang lakas ng kabog nito tuwing nasa malapit sa Rian at parang gusto nitong tumalon mula sa kinalalagyan. Corny mang pakinggan pero yun ang totoo kong nararamdaman at kasabay din noon ay ang matindi kong protectiveness para sa babaeng minamahal. Yung tipong kahit langaw ay ayokong dumapo sa kanyang buhok. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa akin ang unang araw na nakita ko siya sa loob ng simbahan. Noong mga oras na iyon ay para kong namamalikmata at nakakita ng anghel lalo na at nasa simbahan kami dahilan kung bakit muntik ko nang nakalimutan na araw pala iyon ang kasal ko. Hindi niya siguro napansin noon pero buong durasyon ng seremonyas ng kasal ay palihim na nakasunod sa kanya ang tingin ko. Hindi pa man natutuyo ang perma ko noon sa marriage contract ay nagtataksil na ako sa aking mga pangakong sinumpaan. Nang maalala si Sandra ay napahilot ako sa aking sentido. Kailangan ko pang ayusin ang tungkol sa amin dalawa pero kailangan ko munang malaman kung ano ang nangyari kay Rian noong wala ako. Matapos maisaayos ang pagkakakumot kay Rian at masiguradong komportable siya sa posisyon niya sa pagtulog, ay tahimik akong lumabas ng silid. Pagkapinit ko ng pinto ay agad kong tanawagan si Miko. Alamin mo kung ano nangyari sa bahay ko nung nasa ibang bansa ako. Utos ko dito, pagkasagot ng tawag. Right away, sir. Seryoso nitong sagot. And Miko, yung iniutos ko sa iyo tungkol sa gobernador. Usisa ko. Hindi na po malulusutan ng governor ang mga reklamo laban sa kanya. Iyong asawa niya. Kinigipit na po ng mga nauutangan nito dahil sa sugal. Mapanganib akong napangiti. Umaayon lahat sa gusto kong mangyari. Siguraduhin mong hindi mapapakilos ng gobernador ang mga tauhan niya. Ayokong mapaaga ang pagkawala niya sa mundo. Kung sakaling may gagawin siyang hindi ko magugustuhan. Malamig kong pahayag. Malinaw ang mensaheng pinaparating ko sa matandang gahama na iyon. Alam niyang sunod-sunod ang kinakaharap niyang problema dahil sa ginawa niya kay Rian, kaya pinambantayan ko ang mga kilos niya. Sa ugali ng gobernador at ng asawa nito ay hindi malabong babalikan nila si Rian pag mabigyan ng pagkakataon. Huwag po kayo mag-alala, sir. Kontrolado ng mga tauhan natin ang sitwasyon. Paninigurado sa akin ni Miko. Tungkol po pala doon sa anak ng gobernador. Naharang po namin ang plano nitong pagsasampa ng kaso laban kay Ma'am Rian. Tumalim ang tingin ko dahil sa narinig. Imbestigahan niyo ang tungkol doon. Napasuklay ng buhok kong utos. Marami tayong sisingilin ko sakaling hindi ko magugustuhan na matutuklasan niyo. Ibinaba ko na ang tawag at ipinagpatuloy ang pagbaba ng hagdan. Kailangan ko maghanda ng pagkain para kung sakaling magising si Rian. Siguradong gutom ito dahil hindi pa kami nakakapaghapunan. Saglit ako natigilan ng madat nang may naghihintay sa akin sa sala. Napabuga ako ng hangin na maalalang hindi ko na nailak ang pinto bago kami lumipat na Rian sa itaas. Siya ba yan? Walang emosyong tanong ni Daddy habang nakatingin sa malaking portrait na Rian sa nakadisplay. Yes. Walang gatol kong sagot at itinuloy ang pagbaba at tumayo sa tabi niya. Ang bilis ng mga pangyayari. One moment ay nakikitingin din ako sa tinitingnan ni Daddy. Tapos bigla-bigla na lang ay nasa sahig na ako at iniinda na saktang panga. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan ko na mapagtantong nakatanggap ako ng malakas na sapak mula sa sarili kong ama. Malakas pa rin itong sumuntok sa kabila ng edad nito at muntik na akong mawala ng malay. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya kaya nawalan agad ako ng balansa at natumba. Nawala sa isip ko na dating magaling sa mixed martial arts ang ama kong ito. Dapat ay hindi na lang ako masyadong lumapit. That is for having another woman while you are still married. Tumayo ako mula sa sahig at ipinilig ang ulo upang mawala ang nararamdamang hilo. And this? Isang malakas na sampal ang muli ko natanggap. Sinadya ko itong hindi iwasan dahil alam kong mas malala pang aabutin ko kung gagawin ko iyon. Is for not telling me about the agreement between you and your wife. Lagi akong bata ka. Ang dami-daming pwedeng paglaruan ay ang kasal pa. Nag-aalala ko na pasulyap sa taas at baka magising si Rian dahil sa lakas ng boses ni Daddy. Can you please lower your voice? May nahon kong hiling sa kanya. She's sleeping upstairs. Hindi pa ako nakapaghanda ng hapunan namin kaya ayoko muna siyang magising. Maang na napamulagat sa akin si Daddy bago iiling-iling na sinamaan ako ng tingin. Pareho kayo ng kuya mo na sakit ko sa ulo. Bulyaw niya sa akin. Medyo mababa na yung boss niya pero hindi pa rin ako sigurado na hindi nga ito aabot sa kanaroroon ng silid na Rian kaya hindi ako mapakali at mayat maya ang pagsulyap ko sa itaas.
Nakikinig ka ba sa akin? Inis na untag sa akin ni Daddy. Dad, malaki na po ako. Alam ko po ang mga ginagawa ko. Paliwanag ko. Alam mo pala, so bakit nakapagrelasyon ka sa iba habang kasal ka? Dumadagundong ang boss niyang tanong. Ang lalaki niyo na ni Romano pero hanggang ngayon, sakit pa rin kayo sa ulo. Dad, your voice. Paalala ko sa kanya. Ang ingay-ingay niya, kanina ko pa sinasabing may natutulog nga sa taas. Galit na nagpakawala si Daddy ng malutong na mura at lalong tumalim ang tingin sa akin. Bakit ka pa nagpakasal? Gayong may ibang babae ka naman palang gusto. Hindi nakikinig niyang bulyaw sa akin. Gusto mo ba talagang sumunod sa yapak ng Kuya Romano mo? Tingnan mo, ang buhay ng gagong iyon ngayon. Wala nang direksyon. Pare-pareho kayo. Bakit ba lagi ako nadadamay gayong wala naman akong ginagawa? Bigla ay pahinamad na singit ng boss ni Kuya Romano. Prente itong nakasandal sa hamba ng pintuan habang pinapanood kami ni Daddy. Bakit nga ba hindi? Biglang nahawa sa katagasan ng bungo mo itong kapatid mo. Pasinghal na buwelta dito ni Daddy. Umayos ka nga, Eros. Asar na baling sa akin ni Kuya Romano. Nadadamay na naman ako sa pinagkagagawa mo. Kung makapagsalita ito ay parang antino-tino ng loko. Bakit ka ba kasi nandito? Nayayamot kong tanong. Hindi ba pwedeng dumalaw? Nakapamulusa itong naglakad papasok at huminto sa tabi ni Daddy. Napasipol ito nang makita ang portrait ni Rian. Mas siraulo pa pala kasi sa akin itong isa mong anak, Dad. Sarkastikong pahayag ni Kuya Romano habang nasa portrait pa rin ang tingin. Pare-pareho lang kayong dalawa. Galit na bulyaw ni Daddy. First honor ka lang, tapos itong isa ay first honorable mention ng gago. Paduro pa akong tinuro ni Daddy. Naninisa akong tadapunan ng tingin ni Kuya Romano. Kita mo na? Damay na naman ako. Sisipan nito sa akin. Nagpakita ka pa kasi. Pahinamad kong sisi pabalik sa kanya. Manahimik nga kayong dalawa. Galit na singit ni Daddy. Pare-pareho naman kayo. Kanino ba kayo nagmana? Ni minsan ay hindi naman ako nagloko sa mommy nyo. Takot nyo lang kay mommy. Bubulong-bulong na sagot ni Kuya Romano. Ano sabi mo? Sumisingasing na tanong dito ni Daddy. Sabi ko po ay pareho tayong takot kay mommy. Biglang pagtatama nito. Relax ka lang, Dad. Yung puso niyo po. Paalala pa nito. Wala akong sakit sa puso pero mukhang sa high blood sa inyong dalawa. Doon ako mamamatay. Nagtitanong na po ako. Pangungumbinsa dito ni Kuya. Sabay kaming napaingos ni Daddy at hindi naniniwalang umismid pero ako lang iyong nakatanggap ng that glare mula kay Kuya. Tapos na po ako sa kalokohan, Dad. Ewan ko lang dyan sa iba. Kakasimula pa lang eh. Pagpaparinig pa nito sa akin. Iisang babae lang yung kinalolokohan ko. Madagas kong pahayag. Marahas na napabuga ng hangin si Daddy sabay duro sa amin dalawa ni Kuya. Ayus-ayusin niyo yung mga buhay niyo. Ang tatanda niyo na. Tinaasan ko ng kilay si Kuya nang masama itong tumingin sa akin. Buti na lang, bibi pa tayo. Dik-dik. Sabay-sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng maliit na boses. Pero, bakit may takip ng dede dito? Inosenteng tanong na isa pang maliit na boses. Ang bango parang kay mommy. Malalaki ang hakbang na tinungo ko ang likod ng sopa na pinanggagalingan ng boss ng dalawang nag-uusap. Nakasunod naman sa akin si Kuya Romano at tulad ng inaasahan namin, ay nadat na namin iyong kambal ni Nika na parehong nakasalampak doon habang bitbit nung isa ang nawawalang bra ni Rian at inaamoy-amoy pa. Anong ginagawa niyo rito? Magiliw na tanong ni Kuya sa dalawa. Ibang-iba ang tono niya kaysa kanina. Maging iyong mukha niya ay maaliwalas tingnan at hindi nakaka-intimidate tulad ng karaniwan niya expression na ipinapakita. Tito! Panabay na bulalas ng dalawa bago naghagik-hikan. Akin niyang hawak mo, oink-oink. May nahon ko utos doon sa isa. Inosente naman ito ibinigay sa akin iyon habang nakatanggap naman ako ng dirty look mula sa kapatid kong unyango. Alam ba ng mommy niyo na nandito kayo? Tanong ko sa mga ito. Nagkatinginan ang dalawa bago sabay na umiling. Iuwi ko na kayo. Singit ni Daddy. Agad na nagkislapan ang mga mata ng dalawang bata nang makita ang lolo nila. Papalo! Sabay na sigawan ng mga ito. Nagmamadaling nagsitayuan kahit na hirap dahil sa matatabang binti bago nagsiyakap sa binti ng lolo nila na kanina lang ay sumisingasing sa galit pero ngayon ay maamo na ang mukhang nakangiti sa kanila. Galit ka po?
Namimilog ang mga matang tanong na dikdik dito. Hindi. Magap na tanggi ni Daddy. Pero sumisigaw po kayo. Singit na oink-oink. Badi yun. Huwag magsigaw. Huwag magalit. Love-love lang, sabi ni Mommy. Agad itong kinarga ni Daddy at hinalikan sa mataba nitong pisngi. Of course, love-love lang. Nakangiting pakikisabay at pakikisakay ni Daddy. Ako rin love-love. Nagtaas ng dalawang kamay na sabat na dikdik. Senyalis na magpapakarga rin ito. Kinarga din agad ito ni Daddy bago naglakad palabas ng bahay ko at hindi man lang naalalang magpaalam sa amin dalawa ni Kuya. Nang tuluyan itong nakaalis kasama ang mga bata at maiwan kami ni Kuya, ay saglit na naghari sa amin ng katahimikan bago ito huminga ng malalim at tinapik ako sa balikat. Ang tigas na mukha mo. Hindi man lang halatang nasuntok. Naiiling niyang komento. Ganito talaga kapag gwapo. Paingos kong sagot. Ginalaw-galaw ko ang sariling panga at pinakiramdaman ko kung wala bang internal injury. Maliban sa namamanhid dito ay mukhang wala namang nabasag si Daddy. Lagyan mo agad ng yelo. Dahil Chuck, magtatanong si Mommy pag magkapasa ka dyan. Suwestyon ni Kuya. Hindi naman si Mommy ang inaalala ko kundi ay si Rian. Ayokong malaman niyang sinuntok ako ni Daddy at baka isipin niya na hindi siya tanggap ng pamilya ko. At kapitbahay mo yung dalawang biik ni Nika. Kaya dapat ay naglalakad ng pinto at huwag kung saan-saan gumagawa ng kababalaghan para hindi rin maiuwan kung saan-saan yung mga suot nyo. Mahaba niyang sermon sa akin. Baka ano pang masaksihan ng dalawa at matroma. Bakit nga ba pula ang buhok mo? Bigla inatanong ko at hindi binigyan pansin ang sermon niya. Nakakabata raw ito tingnan, sabi ni Mommy. Parang bata niyang sagot. At naniwala ka naman doon? Natatawa kong tanong. Pula ang buhok ng pinapanood niya palaging anime character. Kung sagwa mong tingnan sa red hair. Gago. Malutong niyang mura sa akin. Pakainin mo ako bayad sa panlalait mo. Tulungan mo ako magluto. Utos ko sa kanya. Bakit naman kita tutulungan? Makikikain lang ako. Hindi ko na siya pinansin pa at nagsimula na ako maglakad papuntang kusina. Nakasunod naman agad siya sa akin at para sa isang ayaw tumulong ay mas nauna pa siyang maghalungkat sa laman ng ref ko. Ubuti na lang at regular kong pinalalagyan ng stocks itong bahay kaya marami kaming napagpipili ang lutuin ngayon. Inilagay ko muna sa ligtas na lugar ang hawak kong branerian bago inatupag ang paghahanda ng mga sangkap para sa lulutuin ko. Tahimik namang nanonood sa akin ng kapatid kong hindi ko ma-explain ang itsura dahil sa pula nitong buhok. Ito rin ha, magluto ka rin ito. Request pa nito habang inilapag sa harapan ko ang nakuha niyang frozen na bangus belly. Huwain mo rin ito. Utos ko sa kanya at inabot iyong ibang gulay habang inaasikaso ko yung pagsasaing. Kahit lumaki kaming napapaligiran ng mga katulong ay pareho kaming sinanay ng mommy namin sa pagluluto at ibang mga simpleng gawaing bahay. Sa aming magkakapatid ay si Nika yung pinakamagaling magluto. Kaya nga kitang-kita sa dalawa niyang anak kung gaano kasarap yung luto niya. Kami kaya na Rian, kailan kaya kami magkakaroon ng anak? Wala sa sarili ako napangiti habang ini-imagine ang magiging anak namin. Nabaliw na nga. Hindi ko nalang pinansin ang pasaring ni Kuya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nagising ako wala sa Eros sa tabi ko. Hindi ko napigilan ang biglang pag-usbong ng pag-aalala at kaba sa dibdib ko. Samot-saring mga negatibong bagay ang agad na pumasok sa utak ko. Paano kung iniwanan niya ako? Baka nagbagong isip niya at piniling makasama ang kanyang asawa. Mabilis akong bumangon at halos mahulog ako sa pagmamadaling makababa mula sa kama. Suot-suot ko pa rin ang pinahiram niyang pares ng pajama na sa sobrang laki ay nagmukha akong bata na naglalaro ng dress up gamit ang damit ng magulang. Hindi ko na nagawa pang magsuot ng sapin sa paa at tinakbo ko na ang labas ng silid. Abot-abot ang kaba ko habang nagmamadaling bumaba ng hagdan at para akong lulubog sa paanan nito nang wala akong maabutang Eros sa sala. Pakiramdam ko ay biglang dinukot yung puso ko dahil sa sakit na nararamdaman. Kung meron man akong labis na kinatatakutan, ay yun iyong tuluyan na niya akong iwan. Noon naman ay alam ko kung papaanong tumayong mag-isa pero nasanay na ako na nandyan siya. Mawawala na sana ako ng pag-asa na may marinig akong kaluskos na nanggaling sa kusina. Agad akong humakbang papunta roon habang lihim na pinagdadasal na sana'y nandoon sa Eros, na sana ay hindi niya pa ako iniwan.
Habang papalapit ay may naririnig ako mga boses na nag-uusap at tuluyang itong luminaw nang nasa bukana na ako ng kusina. Iyong pag-aalala, kaba at takot na nararamdaman ko ay parang bulang naglaho nang madatnan ko sa Eros sa kusina na nagluluto. Nakahinga ako ng maluwag habang pinapanood siyang abala sa ginagawa. Hindi ko na nga binigyan pansin ang kasama niyang si Romano kahit natakaw at tensyon ang pula nitong buhok. Nakatutok lang ang tingin ko kay Eros at parang ayokong kumurap dahil baka bigla siya maglaho. Nababalo na nga talaga yata ako. Ito siguro yung resulta ng ginawa kong kasalanan. Sa bawat araw na magising ako na wala siya sa akin tabi ay mapupuno ako ng pangamba at takot. Nang mag-angat siya ng mukha mula sa ginagawa ay agad na nagsalubong ang mga tingin namin. Otomatikong nangislap ang mga mata niya at gumuhit ang masayang ngiti sa kanyang mga labi pero agad din iyong napalitan ng pag-aalala nang may mapansin sa expression ko. "What's wrong?" Tanong niya habang humahakbang palapit sa akin. Wala." Mabilis kong tanggi. Alam kong hindi siya naniniwala pero hindi na siya nag-usisa pa sa kung anong napansin niya kanina sa mukha ko na dahilan ng pag-aalala niya.